So ano ng prediksyon ng isang Rudy Baldwin sa 2026? Well, 2026, mauulit kasi ulit yung Bloody Year. Yung mga kalamidad na darating na sana wala at sana. How I wish wala, pero naging worst. Worst to worst. Kasi talagang, whether you believe me or not, mataas po ang crime ng mga vlogger. Next accident, next suicide. Sino yung gusto mong bilinan? Unahin ko muna si Miss Kim Chu. Miss Kim Chu, kung nanonood ka sa akin, huwag ka magalit sa akin. Si Miss Catherine Bernardo, hindi ko alam kung anong klaseng energy ang meron ka na para bang hinahabol ka talaga. Si Miss Vice Ganda, to be honest lang, I don't know who's this person. Naku, bahala kayo magalit sa akin. Basta ito, sasabihin ko na lang to sa dalawang showbiz young star. Alam ko, relasyon kayo in real life before. That was before, guys. Hindi nyo kailangan magtago na hiwalay na kayo. Isang kilalang personalidad na ngayon talaga, dalawa yung karelasyon niya. Na hindi alam ng Pareho, hindi pareho alam. Hindi nila alam. Na juwa pala nila pareho yun. Ito naman talaga ang mundo natin. May mga negatibo. Kung hindi mo kaya i-deal, Diyos ko. Kasi ito yung nakita ko sa vision ko. Magkakasakit ka na para kang nalulumpo, na para kang plastic na manika na pag sinalang sa apoy nila, dandahan kang nalulusaw, na hindi ka na pwede ibalik sa dati. Pwede naman putulin ang daliri ko, pwede talaga mangyari yun, pero mangyari talaga po yun. Kasama po natin ngayon, isa sa mga bisyonaryo sa ating bansa. Maraming hula o marami siyang prediksyon na nagkakatotoo na yung iba ay nawiwirduhan sa kanyang prediksyon. But eventually, naniniwala sa kanya dahil nagkatotoo. Nakakatakot man pero ang lagi niyang bilin ay ang laging taimtim na pagdarasal. Ang aking tinutukoy, Madam Rudy Baldwin. Hi! Happy New Year! Hi, Oh, Mama Ogie! Eto ka na naman, Madam Yes, Rudy. ito naman, kita tayo ulit. Oo, kinikilabutan na naman. Hindi pa ako nag-uumpisa, kinikilabutan na naman ako sa'yo. Kasi sa'yo nang gagaling yung mga prediksyon sa kung anumang kalamidad ang maaaring mangyari sa isang lugar. Ito nga lang yung nakaraan, yung hindi natin inasang malalang pagbaha sa Cebu na hinulaan mo. Tapos itong January 1 ay yung Mayon Volcano. Yes po. Alam mo naman, Mama Ogie, siguro, ang dami talagang na-worduhan. Pero yung iba kasi, ang expected nila, parang, sabihin ko na lang, parang naiinis, kasi parang feeling siguro nila, tingin ko sarili ko, sa akin galing, ako yung magaling. Never ko naman ini-insist yan. Lagi ko sinasabi na tao lamang ako, isipin nyo lang kung paano sinuwa noon, babala yan para sa atin. Kasi, to be honest naman, hindi naman talaga bumaba sa atin si Lord sa personal, in our face, para sabihin, hoy, mama, yan ang mangyari sa'yo later on. Kumbaga, binigay lang niya yung babala sa amin. Pero syempre siya pa rin talaga yung pinakapangyarihan sa lahat. So ano ng prediksyon ng isang Rudy Baldwin sa 2026? Well, 2026, mauulit kasi ulit yung Bloody Year. Ayan na naman, Mama. Open na naman yun. My God, how I wish na mag-prediction ako na isang araw uulan ng pera, lahat maging maayos. Kaso lang hindi talaga ganun. Maulit na naman yung Bloody Year. When you say Bloody Year, ano yan? Patay, rape, Tayan within sa politics. sa politics, mostly talaga mas mataas yung bilang ng vlogger. Vlogger. Yes. Talagang mataas yung bilang ng mga vlogger na mabiktima ng krimen. Kaya na-advise ko rin kayo na maghinay-hinay. Slow down. Huwag natin masyadong matapang. Kung mahal nyo pa talaga yung pamilya nyo, huwag nyo lang isipin yung sarili nyo. Kung talaga, kasi may mga ibang vlogger naman talaga, Mama, na matapang talaga talagang tinitira nila kung sino yung gusto nilang tirahin. Pero kung hindi nyo mahal yung sarili nyo, pero mahal nyo yung pamilya nyo, isipin nyo na lang yung pamilya nyo. Yung mga hard-hitting. Yes. Kasi talagang, whether you believe me or not, mataas po ang crime ng mga vlogger. Next accident, next yung mga ganun. Ako, this 2026 Yes yan. po. At ito, advice ko sa lahat ito, kung ano nakita ko sa vision ko, sinasabi ko lang po sa inyo, but it doesn't mean na sinabi ko Diyos ako, but may papasok ng mga terorista, papapasabog. This year talaga, ito yung year na dapat maging mahigpit ang kapulisan talaga. Tayo na rin, mag-ingat na tayo. So, how about yung mga kalamidad na darating na sana walaan? Pero How I baka wish, naman Mama. mapaghandaan mo kami. How I wish wala, pero naging worse. Sabi ko sa inyo,
nyo, yung 2025, kailangan natin ng bangka. Ah. Tama ako, di ba? Kailangan natin ng bangka kasi pag walang bangka, baka yung mga buhayan, makita natin na lumalangoy, makasabay natin, which is, may buhaya naman talaga. But Ano this ba year yan? kasi- Figure of speech ba yan? Tao ba yung buhaya sa mga Oo, politiko? buhaya talaga siya. Wag kayo mag-alala. Literal na kayo talagang buhaya ang gagawin ko sa inyo. Buhaya. So ngayon, itong 2026, kung yung bangka natin ay bangka na kaya natin iganon, kailangan na natin na mas malaki. Mas malaking bangka. Oh my God, Mama, alam, gumamit na kayo ng yate kung gusto niyo yun. Kasi alam mo, itong hamon ng kalikasan sa taong 2026, marami pong namatay. As in, marami naman. Worst to worst. Kasi yung baha, mas lumala. Sinabi ko naman na magkaroon ng bagyo na like Yolanda. Itong 2025, parang Yolanda o Malaundoy. Pero itong 2026 kasi is mas malala kay Ondoy, mas malala kay Yolanda. Yung baha. Meron pang walang bagyo, medyo tamang bahabagat lang, pero yung ulan, umabot ng 4 to 5 days. Pero mahina lang ang pataka, pero grabe ang lala ng baha talaga, maalala talaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, lahat na po yun. Talagang malala. Luzon, Visayas, Yes, Mindanao. oo. At saka ito pa, yung bagyo natin sa taong 2025, sinabi ko naman sa prediction ko 2024 na yung bilang, hindi nyo ine-expect na lalampas pa doon sa normal na bilang na maraming bagyo papasok, na which is ito yung nangyari. Ito namang 2026, hindi naman siya lalampas. Pero ilan lang sa mga bagyo na yon. Kumbaga, yung lahat ng bagyo na yon, pag meron talaga mag-landfall, mama, yun yung sinasabi na mag-ready na sila kasi hindi nyo na mabilang yung patay. Hindi ko alam kung paano nasikmura ng mga taong iniisip lang nila yung kanilang kasakiman. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng mga taong bayan. Hindi ko alam kung makakatulog kayo sa iyak ng mga nawala ng pamilya. Gusto ko sabihin sa inyo na magandang 26, I cannot kasi hindi yun ang pinakita sa akin. So I'm not gonna say it na magandang 2026. Maging maayos lang ang 2026 dahil sa atin. Tayo bilang tao, kung meron tayong negosyo, sikapin natin mapaikot siya ng continuous by continuous slowly. But huwag kayong maghangad ng mataas na tubo. Huwag niyong samantalahin, gayahin yung mga taong nag-aantay lang na dumapo yung pira sa kamay nila, na ang sarap ng buhay nila, hindi nila iniisip yung taong bayan. So, 2026, nasa atin yung pagpatakbo ng enerhiya kung paano natin itaguyod yung araw-araw natin. Pagdating ng hamon ng kalikasan, huwag kayong matigas na talaga ng ulo ninyo. Huwag kayong, isipin mo mama, bagyo na bagyo, may masakit pang nangyari. Bagyo na. Oo. Diba? Ang bagyo pa naman this year, halos kasabay lindol. Yun ang pinaka-worst. May lindol bagyo. Hindi ba siya pwedeng kontrahin para hindi siya maganap? Para sa akin kasi, mama, by praying. Parang ano lang yan, mama eh. Halimbawa, ikaw, tumira ako sa'yo, pinatira mo ako sa isang lugar. Kung yung lugar na pinatira mo sa akin, na pinagamit mo sa akin, ay hindi ko inalagaan, nasisira. So, sino magsasuffer doon? Ako din. Pero na masisisi ko sa yung tao lang din eh. Kung bakit naging ganito yung mundo natin, bakit naging ganito yung kalikasan natin. Kasi wala tayong pagmamahal sa kalikasan natin. Wala tayong pagmamahal din sa damdamin ng mga nasasakupan. Alam mo na eh, anong ibig ko sabihin sa sitwasyon ng bansa natin ngayon. When it comes to politics, meron ka bang na-envision na posibleng mangyari? May makukulong ba? May shocking? Para sa akin, mama, sabihin ko lang kasi ako talaga, di ba ako nag-discuss ng about politics. So, parang puno lang yan, mama eh. Anong puno ng kahoy? Yung ugat na natiling free, yung kahoy na natiling malaya, yung mga nanagot lang, yung mga dahon lang. So, parang wala, paulit-ulit lang yung scenario eh. Paulit-ulit na lang na para bang nag-aantay na lang tayo ng pagbabago na wala namang nangyaring pagbabago. Kaya ang nangyayari talaga, ang may advice ko sa lahat ng mga Pilipino, nasa inyo na lang talaga yung pagsisikap nyo. Pero ang pinaka-worst na nakita ko is yung di ka nga namatay sa pakipaglaban, di ka nga namatay para lumaban sa hamon ng buhay, namatay ka naman sa kalikasan, sa hamon ng kalikasan. Kasi malala siya mamay malala ang 26. So, hindi tayo makakaligtas sa bagyo, pero hindi natin paliligtasin si Madam Rudy sa kanyang mga na-envision sa mga celebrities. Okay. Hindi ako magbabanggit ng pangalan, pero sino yung gusto mong bilinan? Unahin ko muna si Miss Kim Chu. Miss Kim Chu, kung nanonood ka sa akin, na huwag ka magalit sa akin. So, ang ingatan mo talaga is yung sakit.
Magkakaroon kasi siya ng sakit, Hindi ordinaryo. hindi siya ordinaryo. Normal lang naman mama na magkasakit tayo. Lahat naman tayo nagkakasakit No matter na kahit mag-ingat ka pa, kahit anong gawin mo. Yung sakit kasi ni Miss Kim Chu, kung yung stress at nagbigay ng sikip sa dibdib mo, kung kaya mong i-let go, kung meron namang ibibigay sa si Lord ng ipapalit dun sa problem. Kasi, ang naging problema po sa kanya is para siyang, paano ko ba explain? Halimbawa, isa kang maneka, para kang dandahan kang naupos, yung para kang nalulumpo, dahil lang dun sa, yung stress kasi at saka sama ng loob. Hindi ko sinasabing, napanood mo na yan sa TV, kaya mo nasabi. Hindi. Kasi ito yung nakita ko sa vision ko. Magkakasakit ka na para kang nalulumpo, na para kang plastic na manika na pag sinalang sa apoy, dandahan kang nalulusaw, na hindi ka na pwede ibalik sa dati. So yun yung ingatan niya talaga. Kasi parang naglalap siya, yung parang, yung makikita mo yun sa mga taong humingi ng tulong, na okay naman dati, tapos naging ganyan na lang sila, naging ganon. Huwag niyo lang biruin si Kim Chu dyan, ha? Parang nakikita ko na sa vision ko yung mga mangyari. Joke siya dyan, huwag niyo i-joke. So, pinag-iingat mo siya, anong pwede niyang gawin? Kung kaya niyang i-let go, basta okay lang naman yun, mama, na Katulad ko, nagtitiwala ako sa friends, tapos yung friends ko naman ang sumaksak sa akin patalikod. So, kung kaya mo i-let go yung mga bagay na i-block mo na lang, huwag mo na hayaan mangyari ulit, tanggapin na lang talaga yung acceptance and forgive na lang. Para kasi, bawas stress. bawas stress kasi, So that will cause the kind of yun. sickness you are telling kasi us. wag nyo sabihin sa mga nanonood na kaya nasabi ni Madam Rudy yun kasi alam naman niya may problema si Kim Chu sa ganito. Hindi. I remember that time na muntik siyang barilin. Sinabi ko talaga yon that time na, naku, itong si... Yung sa yung Yes. sa van. Sabi ko si Kim Chu, babarilin yan ba? Pero hindi naman siya mamamatay kasi parang lumalabas na parang ganun lang. Tapos after 2 weeks, 3 weeks nangyari. Oo. So ngayon naman, namang papatay sa kanya. Yun nga lang, pinapatay siya ng sarili niya sakit. In the sudden moment, ang hirap po tingnan naka-wheelchair ka na lumpong-lumpo ka na para kang nakuuba. Kaya wag mong underestimatein yung stress kasi di mo alam kung anong cause yan sa body natin. So, yung ibibigay if I were sa you, katawan. forgive, but just if you cannot forget, then just forgive and let go. Kasi, Kim Chu, may papasok pa. Kumbaga si God, gagawa ng way na yung nawawala ay ibabalik sa'yo. So, huwag ka na magtitiwala. Ganun na lang po yun. Kung ako sa'yo, let go mo talaga yan. Kasi, pwede mo nang putulin ang daliri ko. Pwede talaga mangyari yun. Pero mangyari talaga po yun. Pero yung health issue mo, hindi ko siya masabing lupus, pero yung sitwasyon ni Miss Chris Aquino, naging worst ka pa dun. At least si Miss Chris Aquino, kahit anong sabihin nyo dyan, makabambuhay niyan, sorry pero sa'yo, Miss Kim Chu, para kang manika na sinasalang sa apoy na yumuyukot ng yumuyukot. So, wag mong hayaan. Ikaw pa naman, ayaw mo na umaasa sa tao. Ikaw pa naman yung tipong tao na ayaw mo ng pabigat. Pero pag nangyari sa'yo yan, pabigat ka na. Ganun na yun. Yung kanilang love team o yung relationship nila ni Paolo Avellino, saan Kasi, mapupunta yan? ayoko magsalita kung saan sila pupunta. Pero, both side kasi sa kanila, ayoko magsabi kung sino sa inyo Pero, non-showbiz kasi isa dun makatuluyan sa non-showbiz person. So, Isa kay Kim at kay Paolo, ang non-showbiz ang makakatuluyan. Yes. Ayoko magsabi na ganun mangyari sa kanila, pero isa sa kanila non-showbiz yung mapangasawa. Non-showbiz. So, sino pa nakikitaan mo o nai-envision mo? Si Miss Catherine. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Hindi ko alam kung anong klaseng energy ang meron ka na para bang hinahabol ka talaga ng accident. This is not about health issue. It's about accident. So, try lang muna i-avoid mo yung Kasi lumalabas talaga, mama, yung number na 17. Pwede kasing araw. 17. Yun yung bad luck number mo, yung 17, yung pwedeng date. Pwedeng saint number ng mo. Pwedeng flight number mo Yung yan. plate number. O, Plate pwede number. rin, may 17, basta 17. Hindi kasi nawawala. Ang ayaw ko talaga is yung makitaan ko naman siya na accident. Kasi lumalabas talaga, Miss Catherine. Lumalabas talaga yung accident 17. mo. 17. Ngayon naman, this year is 17. Number 17. So, iiwasan niya yun. Kunwari, iwasan mo muna. plate number. Plate na, number, date ng shoot. Yung airline. Airlines. Basta iwasan mo yung muna yung kasi ang sabi lang naman ng vision ko is yung number 17, yan yung nagkakos ng accident yan, number 17. So, anong pwede niyang gawin? Iwasan nyo lang muna yan. Kung halimbawa meron wala siyang pwede isuot. 17 to, ito isusuot. Avoid mo na siya sa black. Hindi dahil sa sinasabi yan ng mga last time kasi black ang nakita ko, black na naman. So, black, avoid na lang siguro alisin mo na lang yung black.
Okay, okay. Mag-light ka na lang. Not bad, mag-light ka na lang. Tapos, Love life niya. yung love life naman ni Miss Catherine is, alam mo, ganito lang diretsahin ko na kayo. Kahit magpakasal pa si Catherine, kahit magpapakasal si Ganire, ang ending kasi talaga, sila pa din. Sino? Hi. ayoko na anuhin kasi may mga ano na yan. So, ayoko yung magalit sa akin yung mga fans nila. So, this person, it's meant to be pala, talaga para sa iyo yan. So, mahirap kontrahin ng Diyos. Tsaka, Miss Catherine, dapat magkaroon ka ng regular check-up palagi. Love. Ingatan mo yung dugo mo kasi yung dugo mo sensitive, napaka-sensitive. Next ko naman si usually idol ko naman si Sir Mr. Robin Padilla. There is accident na mangyari na buong akala ng tao is an accident pero hindi po siya accident. Ano siya? Like a plan, parang gawin talaga. Parang hindi siya accident pero it's like a crime. Premeditated. Yes, yung pinagplanuhan. Yes, pero yung aksidente. Pinalabas nilang accident, lumabas din sa investigation na accident, pero meron kasing dalawa siyang kaibigan na talagang inimbestigahan, lumabas yung totoong nangyari na, yun nga, it's a murder. So, anong mangyayari kay Robin nun? Kung, let's say, accident nga yun. Hindi naman po, di ko siya nakitaan na agad-agad namatay eh. Na-hospitalize muna siya. Tapos nagkaroon mo na ng depekto sa buto niya. Tapos yun, nawala. Pero the only thing prevention, Idol Robin Padilla, is gamitin mo yung instinct ability mo. Dahil merong kanon eh. Sabihin mo man sa akin hindi merong kanon. Pag yung instinct mo pumitik sa'yo, then just listen. Kahit gaano ka-importante yung lakad mo, stop. Kasi meron siyang instinct eh. So, gamitin mo po yan. Kasi alam mo, mama, may yung iba talaga nagagalit sa akin. Sabihin na, huwag ka nga kala mo kung sino ka, Diyos ka, ganun. Alam mo, yung, kung isipin lang natin yung nangyari kay Noah before, yung baha, di ba? So, imagine, pinakita sa kanya ni Lord, gumawa na siya ng bangka, ang gagawin mo na lang, sumalang ka na lang. Pero nangutya ka pa, di ba? Yung parang, sana wag tayo umabot sa ganun. Kasi, aminin natin sa hindi naman talaga siya bumababa para sa lupa, isa-isahin tayo, di ba? May mga tao siyang ginagamit ng mga katulad ko. It's just, di lang kami magkapare-pareho ng direction, pero babala is a good thing naman eh. So, aside from Robin, Kay Miss Maris Rocal. Maris Racal. Oo. Hopefully, kasi doon sa vision ko, hindi tutukutin talaga eh. Mag-ingat lang siya. Kasi Dudukutin siya. yung para dudukutin Kikidnapin. siya. Yung ganon. Kasi yung nangyayari kasi kay Maggie de la Riva before, sa kanya talaga tumuturo eh. Mangyari sa kanya yan. So, alam mo na ang gagawin mo sa sarili mo. Kumuha ka ng bodyguard. Huwag kang basta magtiwala. Trust me, Miss Maris, hindi mo alam ang bawat takbo ng minuto ng buhay natin. This year lang yan iiwasan. 2026. I prefer Maris sa lifetime. For life. For lifetime na po talaga yan. Kasi paulit-ulit eh. So, lifetime mo na po yan. I'm sorry, but mag-pray ka na din. Kasi ako talaga sa kabila ng mga negative visions, di ako nakakalimot mag-pray. Always. Tapos, pag-usapan naman natin po si Daniel Padilla. Daniel Padilla. Mild stroke. Hindi ko sinabi mangyari ngayong taon na. Ang maging problema sa kanya, mild stroke pag nag-overweight. Kung mag-overweight. Kung mag-overweight siya. Kaya sikapin mo mag-overweight. Pag nag-overweight siya, pansinin niya minsan, parang hirap siyang huminga. Yung tipong pag nagsubra ng Basta iwasan niya, kahit sabihin nila, lahat naman tao nag-overweight, talagang na-stroke. Hindi mild stroke kasi isa malaking abala yun. Malaking abala sa atin yun. Kaya mag-health conscious ka na lang. Yun lang nasabi ko. Tapos pag-usapan natin si Miss Pukwang. Idol ko naman siya eh. 2026, 2027. Ito yung year na hindi ko alam kung hindi ko ano nangyari sa mga tao. Like, wala silang kinatakutan. Yung hindi sila natatakot na looban, hindi sila natatakot na manloob ng bahay, gagawa ng hindi kung maganda. nanakawan yung bahay niya. Okay. Basta yung mangyari kasi kay Miss Pukwang, hindi naman po siya namatay. Andun lang yung tension na nadamay kung sino yung sa paligid niya. Yun yung nadadali. Alam mo yun? So, wag kang basta magtiwala kahit kanino. Always close the door. Especially pag nasa car ka din. Tsaka wag ka rin basta-basta tanggap ng kung ano-ano na pagbukas mo, nakatulog ka na. Oh my God, Miss Pukwang, alam niyo lang nakita ko. So, be careful naman po. Be careful na lang po. Ingat ka rin sa sunog yun. Check mo yung mga gas. Iwasan mo po yun kasi 2026 pa naman, ang lakas ng fire. Kung sa 100% pa, ang crime nasa 99%. Ang fire nasa 100%. So, ingatan niyo po talaga. Ingat kayo kasi lahat talaga yung buhay. So, di ba, expect ko pa naman, ay,
sana Lord, maganda na yung 2026. Maganda naman masabi ko, matuwa naman yung manonood sa akin. Paggising ko, quick, Diyos ko, paano pasabihin sa kanila to. Pero kaya okay na rin yun, mama, kasi at least awareness yun eh. Ito naman talaga ang mundo natin. May mga negatibo. Kung hindi mo kaya i-deal, Diyos ko, kaya ka talaga yung tao, kasi kaya natin, di ba? Kung hindi mo kaya i-deal yung lahat ng mga bagay, naging tao ka pa kung hindi mo naman alam pala kung paano, di ba? Sino pa yung nakikita mo, madam? Sa bagay, nag-ano na siya, active naman siya sa workout, si Eruption eh. Ang ingatan lang ni Eruption pag nag-workout siya. Yes. Nag-out of balance siya. Mahilig siya mag-gym eh. Ingatan niya yung part ng tuhod. Ayaw kasing umabot doon sa vision ko na ang laki na siya na, taba niya na, kasi pinagbawalan na siya ng doktor mag-workout. Kailangan, Eruption, make it everything in balance. Kailangan balansin mo lahat. Balansin mo lahat. Sino pa ba ang dapat kong yung nakita ko? Si Miss Vice Ganda. To be honest lang Ingatan niya, naku, bahala kayo magalit sa akin. Basta ito, ingatan mo lahat ng mga audience na manood sa'yo o taong makaharap mo. Meron kasi doon, mama na parang nagpaplano ng di maganda. Mula sa audience, iwasan niyang lumapit sa Hindi. audience, baka meron Di ba pag may pumapasok yung mga audience, i-check niyo kung ano yung mga dala. Ano yung nasa katawan nila. Kasi naalala mo yung ba may singer na kumakanta lang binaril ng ng obsessed. Meron kang ganun. May obsessed sa'yo. Showtime yan siya, magbibiro na naman siya dyan kasi pag napanood niya to. So, huwag ka magalit po sa akin huwag ka magalit, Miss Vice. Idol naman kita. Pero mag-ingat ka lang kasi yung mga nangyayari sa iba, di ba, yung kakanta ka, yung bigla lang sasakay. Mga stalker. Yung ganon. Meron ka, itong taong 2026 meron ka. Tapos, uso kasi, mama, this year yung yung mga terorista talaga eh. Hindi ko nga minsan, gusto ko tanongin sarili ko, hindi ko naman in-underestimate yung mga pulis Pero, how come na nangyari yun? Although naman, mama, hindi naman siya as in nadamay, pero damay ko sa sakyan niya kasi. So, sasakyan nino? Ni Miss Vice. Sasakyan niya pwedeng madamay? Hindi, nadamay talaga sa sakyan niya. Doon sa may pagsabog. Nandun siya sa insidente, yes, pero siya. hindi siya madadamay. Hindi siya madadamay. Alam mo ba yung nangyari sa kanya? Parang akala mo himala na sa isang car. Para bang niya parang hinarangan siya ng Diyos na hindi siya madamay. Yung wala man lang kagas-gas-gas. So, para bang yung area niya talaga parang nabuo lang. Diba? Sino pa ba yung ko? Pero meron hindi na ako magbanggit ng name Sasabihin ko na lang to sa dalawang showbiz young star. Alam ko, relasyon kayo in real life before. That was before, guys. Hindi nyo kailangan magtago na hiwalay na kayo. Okay lang yun malaman ng mga fans ninyo na wala na talaga kayo. Bakit pa kailangan magkunwari na kayo para lang ba sa karir nyo? Kung nahihirapan na kayo, medyo wala na kayong feelings, then let go. I think it's time for you guys to admit it sa lahat ng mga fans ninyo na wala na talaga kayo. Wala na talaga kayo? Walang pag-asa na maging sila? Wala na maging sila ulit. Sila kasi. So ang tingin ng mga fans, sila pa rin. Mag-shoot na talaga sila. Pero ang totoo, hiwalay na sila. Pero kinikip pa rin nila. Ayaw nila talaga aminin. So, aminin nyo na yun. Kasi kayo ang magsasuffer in the end of the day. Sa Milby, anong kay Sam Milby? Kay Sam Milby naman, malungkot yung sa kanya kasi. Sa aeroplano yun eh. Basta na lang, advice ko na lang kay Sam Milby, avoid the number 9. Flight number. Pwedeng flight number, seat number mo, gano'n. Kung naniniwala po kayo sa akin, pag hindi na sa inyo po yan. Kung hindi ma-avoid, anong pwedeng mangyari? Di kasama siya doon. Doon, sa mga alam mo na. Ano na yun? Siya yung lumalabas doon eh. Huwag ka matakot sa akin sa Maldives. Oo. Sino pa ang nakikita ni Madam? Ito di ako mag-draft ng name, sorry. Magkaroon ng talagang trending ka dito. Isang tao na dalawa yung karelasyon. Pero, hindi alam nung dalawang karelasyon, nagkarelasyon yung dalawang karelasyon. Oo. Hindi sila nagkakaalaman. Mabuking siya tuloy. Mabubuking siya. Mabubuking ko talaga siya. Mabubuking siya. Lalaki tong may karelasyon dalawa. Babae na may karelasyon. Isang kilalang personalidad na ngayon talaga ginawa mo na. Na hindi alam ng pareho. Hindi pareho alam. Hindi nila alam. Na juwa pala nila pareho yun. Nagtitrend ko nga eh. Nagtitrending ka nga eh. Ako magtitrending? Nagtitrending ka nga kasi ikaw yung nag-ano eh. Pasabog mo eh. Lalaman mo agad eh. Hindi ko mahula. Ngayon, di mo pa malaman kung sino. Pero hindi ko alam, mama, kung ano nangyari. Bakit? Siguro sinabi ni Lord, ito, hulihin mo. Parang nalaman mo talaga. So, yung isa, dating artista. Pero artista pa din. Pero yung isa, active na artista. Active din na artista itong isa. Sinabay niya. Kumbaga itong taong to, pareho niya kasi talaga mahal. Kaya pinagsabay niya. Kaso nung sumabog, aray. Hindi ito. No comment.
Basta ganito, ama. Yung nakita ko sa Bisyo, ganito. Naglakad ka. Medyo matao rin yung lugar. Pero magandang place. Maybe hotel? Kasi ang ganda eh. May taong... O yan. May taong bumulong. Binulungan ka. Tapos, Ano kinonfirm ibinulong mo. Ngayon, si Jua Bells, may Jua Bells. Sa dami ng mga nakakarating sa akin, hindi ko natuloy alam kung sino yan. madam. Nako, malalaman mo kung sino yun. Kasi talaga that time, naglalakad ka. May lumapit sa'yo, sabi mo, puntahan mo, nandun si ano. So, itito ka naman, kinonfirm mo. Pero, ang problema kasi, alam mo na may Jua to. Kung paano hinalikan si Black. Yun. O, diba? Ayun na. Hindi mo pa yan sasabihin ngayon. Hindi mo sasabihin ngayon sa after itong pag-usap natin, hindi mo pa sasabihin ngayon. Sasabihin mo yan on that day na huli mo. Hindi mo naman ikaw, nahuli mo kasi may nagsabi kasi sa'yo. I-confirm mo lang naman. I-confirm. O di trending. Sige. Sino pa, madam, ang na-envision Although si, na gusto mong pag-ingatin? Si Coco Martin. Coco Martin. Bakit? It's about health na. Health. Mm-mm. About to sa ano niya eh. Hindi naman dahil sa nagsushooting siya. Basta ingatan niya yung mga nerves niya. Dapat meron siyang regular check-up talaga. Wala akong masabing about sa buto, no? About sa dugo, no? Ang sinasabi lang ng vision ko yung mga ugat daw niya. Magkakaproblema si Magkaproblema Coco siya sa mga ugat niya eh. Basta ang nagkaproblema siya na matindi sa ugat niya. So, ingat lang po, Mr. Coco. Sino pa ba yung nano ko? So, sa listahan ko itong isa. Dati naman siyang artista, di ba? Si Dan Fernandez. Oh. Dati siyang What artista. about? Sa kanya, ano eh. Dan Fernandez yung dating congressman sa Laguna. Oo, Dan Fernandez, yung mukha niya, yung nagsasalamin. Yung gwapo, may tsura. Magwapo siya. Pag-ingatan si Dan Fernandez, this is not a mild stroke, it's a very hard stroke. Hindi siya buhay naman siya, pero yung nabidridden for health issue. Wala kasi, hindi ko sinabing pero lumalabas kasi siya sa vision ko. So, ingat na lang po sir. Check up din pag may time. Pero merong isang bagong sibula, yung si hindi ko lang pangalan niya, maganda siya mama. Yung Sino? galing natin siya sa Pinoy Big Brother ba yun? Yan, si Kai. Ganito kasi yun. Si Kai Montinola. Ganito, i-explain ko muna mauna sa kanila ha. Kasi sila, in-expect nila, pati pangalan alam ko. Ako kasi kung anong pinakita ng vision ko, yun lang talaga masasabi ko. Kung yung picture, kung hindi naman picture pangalan, depende ko anong ipapakita ng vision ko. Yung si Kai, siya yung sinasabi na sa vision ko na, yung ikakaano niya, yung hamon ng kalikasan, ang cause. Or either sa lindol siya maano. Anong maano? Masawi siya doon sa gano'n. Mas maganda na yung sasabihin ko sa'yo kasi sayang Para ka, bata mo makapag-ingat. pa kasi, malayo pa marating mo. Kailangan pag maglindol talaga, huwag kang panic, girl. Calm down, relax. Kailangan kalma ka lang para alam mo gagawin mo. Pag inabutan ka naman ng baha or alam mo sa itandaan mo ha, hindi ka mamamatay sa aksidente, hindi ka mamamatay sa sakit. Ang ikakamatay mo yung hamon ng kalikasan. Pero part na aksidente na lang na rin yun, pero hamon ng kalikasan ka lang. Kay sino yung isa? Cherry Pie Picache yun. Si Cherry Pie Picache. Yung iingatan niya is yung pag nag-travel siya sa ibang lugar, alam mo si Miss Cherry Pie, ang gusto ko lang sa kanya kasi yung time na hindi niya tinitingnan ng mababa yung mga mas nakakababa sa kanya. Wala namang masama doon. Basta pag pumunta ka sa ibang lugar, Miss Cherry Pie, ingatan mo lahat ng mga pagkain na kinakain. Ingatan mo lahat ng mga iniinom mo. Yun lang po yun. Ingatan mo lang yun. Although na-survive mo man, pero ang ending, wala ka na rin. So, yun lang po yun. Angel Locsin. Angel Locsin, hindi ko siya Pero kay Miss Angel Locsin, mild lang yung vision na pinakita sa akin. Merong mangyari sa buhay niya this year na talagang hindi niya ini-expect pero binibigay. Ayaw lang ipakita sa akin kung ano yun, pero basta sinabi lang sa akin ng vision ko, merong isang bagay na mangyari sa buhay niya this year na talagang ikakatuwa niya nang hindi niya inasahan na ibibigay. Willie. Good naman, very good naman. Kaya kay Dieter Ocampo yun, Miss Dieter Ocampo na ko. Kung nagsabi sa'yo, this year, ako nagsabi sa'yo, year of accident para sa'yo. Year of accident. Kung na-aksidente ka na before, this time matutuluyan ka talaga. Kaya mag-ingat ka. Huwag ka na lang mag-drive, kuha ka ng driver. Wala naman sama dun, 1 year mag-drive. Kuha ka ng driver. Kasi, di ba, nag-post ako before na isang ganito, ma-aksidente. Nakita ko sa news. Kung siya talagang tinutukoy ko. Mangyayari sa kanya yun talaga. Tsaka kay Mr. Idol ko, si Machete. Gardo Versosa. Gardo Versosa ba yun? Oh. Yung yung sir, parang sa bagay, nagpa-check up naman siya
palagi. Parang mayroon siyang ginawang bagay, scenario na out of balance siya. After nun, hindi na siya nakatayo. Umabot pa muna siya ng In the future. in the future, hindi na siya nakatayo talaga, natuluyan. Kumbaga, umabot muna siya ng, inalagaan muna siya ng mga ilang tapos wala din. Kaya wala namang masama po dun kung mag-workout ka, kailangan talaga balance, huwag masyadong mabigat. Kung sumasayaw ka, slow down, sir, kasi bumagsak ko kayo, di na kayo nakatayo. Mangyari yun in the future, Yung future ng bansang ito. This year, no, it's not, Ayoko kasi sa prediction ko talaga, lumalabas dun yung ekonomiya natin kasi Bagsak. talagang bagsak talaga. Kaya ang advice ko lang talaga sa lahat, magsikap para sa sarili natin. Yun na yun talaga. Okay. Ang bilin mo na lang sa kanila, Madam Rudy, pagkatapos ng lahat ng predictions. Kahit na negatibo yung mga visions ko, wag po tayong mapanghinaan ng loob. Kumbaga, ipagdasal natin na wag ito mangyari. Ipagdasal natin na sana kabaliktaran. Kumbaga, sana Lord, puro masaya yung mga dumating sa buhay natin sa kabila ng mga pagsubok. Wag tayo mapanghinaan. Kasi lagi natatandaan na hindi po ako Diyos. Ako'y tao lamang, hindi po ako propeta. Kung ano man pinakita ni Lord sa akin, ay parating ko sa inyo kasi nga mahal niya po tayo. So, tinatawag niya tayo, bumalik tayo sa Kanya, magdasal tayo palagi. So, sa lahat ng mga taong nagtiwala at hindi nagniwala sa akin, kahit anuman mangyari sa atin, maging positibo tayo sa buhay. Isipin lang natin na yung mga nakikita ni Madam Rudy ay mga baliwala yun, mapalitan ng kasiyahan. Kasi deserve naman natin talaga maging masaya. Lalo na kung masipag tayo at may tiwala sa Diyos, diba? So, magdasal lamang po tayo palagi at lagi tayong mag-iingat. Maraming salamat.